Magandang umaga po. Sir, may kinalaman po doon sa ulat ng Pasig News Today, doon sa tatlo na nakiusap dahil na pandemic daw sila. Ano po yung response ninyo doon sa tatlong mga nabanggit doon at iba pa na nagpahabol? Yes. Sa Una, nagpapasalamat din kami no sa inyo po no na nabibigyan din ng boses yung mga empleyado natin no, na makapag ano, sabi ng mga hinaing no, sa taong bayan. No? At kami naman ay welcome doon. Pero, may pero po kami, kung totoo po ang kanilang sinasabi. So, kahapon po nabasa ko yung ano, no, yung article at nag-hold din ako, sabi ko baka mamaya may pagkukulang sa party ko, no, sa party ng admin namin. Hindi namin talaga nabusisi no kung dapat bang mawalan ng hanap buhay o matanggal muna no as bilang enforcer itong mga taong to na may mga kaso ng tardiness no or absenteeism no. Okay. So unahin natin si Raymark Villegas. Baka may record kayo dyan. Ano po bang ayan, kaya nag-ready ako no. Actually, ano ko muna bago po namin sila hindi i-renew. Okay. Nagkaroon po kami ng pagkukulang. Pinatawag po sila isa-isa. Okay. Lahat po, gusto ko lang po sabihin, 46 po ang nasa aking listahan na dapat po, hindi wala po dito yung kaso ng ng mga nag-positive po sa droga. Oh. Ito po ay 46 lang na cases po ng tardiness, yung mga hindi po, madalas na hindi po nakikita at hindi po pumapasok, no? Ayun, ulat nga, 26 po ang total lang ng inalis namin at halo-halo na kasama na yung nag-positive. Ayan, kasama na po yung may mga admin cases. So kung dito sa 46 na may absenteeism, ilan lang po talaga ang mga napatunayan na kailangan dito sila i-review. Punta muna tayo dito, kay Villegas. Ang sinasabi kasi nila na meron po sila na sinasabi parang hindi sila robot no na maglalakad pang nung panahon ng pandemic. Yes, sir. Hindi po natin pinag-uusapan dito yung panahon ng pandemic. Okay. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung before pandemic na sila po ay palati pong lumiliban. Si Villegas po ay may total pong 28 absences no. Pero noong Enero lang siya po ay may 7 absences. Opo. Tinanggal na po dito pa yung iba pang mga liban niya na legal. Meron pa po mga leave mga ipinasang leave of absences, no? Okay. Sa Pebrero naman ay meron siyang 3. Ito na po yung sinasabi nila, no? Ng panahon na medyo sabi nung panahon doon ng pandemic, pinagbigyan po namin sila Marso, may siyang absences, sige, natin. Pero nung April po, nagdeklara po tayo na may hazard pay. Bigla po hindi nakapasok na po sila. Kaya yung sinasabi nila po, nagpapasalamat nga kami na kahit panahon ng pandemic, pumasok po sila. Baka ito po yung sinasabi nila naglalakad sila o nagbabike po. No? Okay. Pero ayun po. Si Viraki naman po, si Melvin, meron din pong 28 absences. January, 6 po ang absences niya at noong February, 8 po ang absences niya. Wala pa rin po dito yung mga i-file nila. No? Ito po yung mga hindi nila na-i-file. So, sinasabi nga namin na kaya nga po tayo nag-hire, no? Kaya po ay nasa 654 po ang empleyado natin. Kasi kailangan po natin ng mga tao. Kung lagi po sila lilibat at yung iba-iba pong dahilan, napaka-unfair po dun sa mga pumapasok po no, ng nasa oras. No? At ngayon po, sinasabi nila kung kailan po sila nawala na sa natanggal na po, tsaka po sila hihingi ng tsansa, nangangako na hindi na. No? Pero sana po na-realize nila ito nung bago po nila. At kung hindi po kami a-action, para pong lalabas na natutulog naman po ang tanggapan namin, no? Na hindi po kami uma-action sa mga ganitong klase po na behavior o ugali po ng mga empleyado. Pero ito po ang pinakamalaki, si Sir Ronald Sales po. Kakaunti lang naman po ang absence nito, 41 lang naman po.
So parang ayoko na pong discuss masyado po. Pero in fairness to them, sir. Number alone po, baka tama na pong hindi ko na po ipaliwanag. Mahigit po sa isang buwan po yung kung ito-total po natin yung... Pero in fairness to them, may sinabi sila na hindi naman sila na-involve sa drugs. Totoo naman po yun. Yes. Totoo naman po yun. Kaya yung listahan ko po dito, target sa absenteeism po. At yan po ay tinutupad lang po natin ang pag-uutos din po ng civil service ng CSC na dapat po ay mamonitor natin, no? At makita po natin kung sino po yung mga karapat dapat na maging empleyado po ng city. As government worker. Yes, gusto ko lang din po iparating na syempre ayoko na sana pong mabanggit o wala po akong intensyon, no, na sila po ay lalo pang baka mabash pa sila dito sa mangyayari. Pero ang inaano ko na po, sila po ang lumapit po sa media, no, para magsabi po ng ilang mga inaing nila, kailangan po namin sagutin. Yes. At itong pong sagot na to ay base po, no, sa wala pong halong kwento. Meron po akong mga kapit po dito na mga dokumento. Yun. At ito po verified po ito, ng mga papel. Okay. Meron po bang cases kayo na, pala absent ito, pero dahil nga talaga sa pandemic, Yes. ay nirenew ninyo yung contract? Yes, opo. Meron naman? Bibigyan po natin ng isang sample. Ito po si Alejo Canoos, no? Okay. Siya po ay meron pong 63 absences. Oh. Dami po, di ba? Okay. Pero lahat po ito ay nangyari nung may pandemya dahil na lockdown siya. Na-lockdown siya saan? Sa Cebu. Cebu. Okay, dahil nag-leave po siya noong March ng 4 na araw at hindi na po siya nakabalik dahil inabutan po. Pero kung titingnan po natin ang record niya, January, February, wala pong absences. At halos buo nung isang taon po, noong nakarang taon, wala pong liban itong taon po. So kahit po ganun, pinagbigyan po natin. Okay. Ma-renew yung contract. Meron naman po, example po, ito si Artemio Gutierrez naman po, na meron siyang 45 absences. Pero ito po ay damaga po yung paa niya. Okay. No? So pinipilit niya pa rin, may mga araw na pumapasok siya, makikita natin, even nga po nung Marso, wala siyang liban, no? Ang ginawa na lang po natin, sige po, nagbigay po siya ng birth certificate. So may proof siya na totoo. Even po nung umatin siya ng meeting, baga pa talaga rin yung paa, pinagbigyan po natin ito. Hindi naman, kami naman po, syempre tao lang at lalo na sa pamumuno ni Mayor Vico. Tinitingnan namin, alam namin ito, kabuhayan ng mga tao. At hanggat maaari, ayaw po namin magtanggal. Yes. Nakaraang taon po, ang dami pong may absenteeism na cases, no? Hindi po namin, muna pinagbigyan pa namin. At kasama po itong si Ronald Salis doon. Sa last year, na napasabihan na po na marami pong absences. Ngayon, umulit na naman po siya sa pangalawang pagkakataon po. At yun nga po, nagtataka po kami na lumapit pa po siya sa at sabi nga namin ayaw namin siyang mabash, ayaw namin siyang pero pag lalabas po ang katotohanan dito at baka malaman na grabe dahil palang absences talaga at nasabihan ka na noong unang pagkakataon, baka hindi na rin po tama na baka naman magkaroon po kami ng pagkukulang kapag kami po pinayagan pa po namin. Marami pong mga cases dito. Pinakamaganda po dito, meron pong isang empleyado namin, no, nag-aaral po pala. Nagkaroon siya ng ilang absences. Pero kung titignan mo, maliit lang naman, no, 28 absences, no. Nag-aaral siya college? College po, 4th year college siya. So, may mga panahon na kailangan niyang pumasok, di ba? So, pinagbigyan natin at ang naging kompromiso na lang, ililipat namin siya sa panggabi para makapag-aral pa po siya sa umaga. Ang sabi niya nga lalo na ngayon, online lang naman ng kaya sabi namin, sige, pagbibigyan ka namin. Pero ito ay isang meron pa rin warning. Na kapag nalaman namin na nag-absent ka ng walang kinalaman dun sa tardiness talaga, no? Baka hindi na po natin sila pagbigyan din sa susunod. May nag-message din sa amin, sir, na babae, na lockdown daw siya sa Morong. Ano pong case niya?
Di na natin bagatin yung pangalan, no? Okay. Kawawa naman eh. Okay. Opo, na-lockdown po siya, pero ang pinag-uusapan din po dito, hindi yung panahon ng lockdown po, no? Okay. Meron po siyang dito sinabi, na 7 araw po kasi siyang absent kasi umatin po siya ng reunion nila. Family reunion. Na medyo mahaba pong reunion yun, no? Isang linggo. Okay. Tapos tingnan po rin natin dati, ganun din ang niya. Ang dahilan niya naman po, dahil sa may morong na puro siya umuwi, parang medyo mahirap naman po kung hindi ka tiga-Pasig at baka umulit-ulit, no? So anyway, kinausap niya rin ako kapon, nakikiusap din po dahil sabi niya, naghahanap siya ng matutuluyan na dito, no? So ako naman, sabi ko sa inyo, lahat naman po na bagay pinag-iisipan din natin. Kapuso. Pero titingnan natin kung papayagan po ng HR. Kasi ayoko naman din pong himasukan din ng kung ano ang ruling ng ng ating HR. May mga patakaran tayo, kailangan sundin eh. Correct. At kung pagbibigyan, sabi ko nga sa kanya, punta siya doon, kung pagbibigyan siya, more than welcome siya uli dito at pagbibigyan namin siya sa kondisyon na hindi na mauulit yung gano'n. Wala na, kami po lahat, medyo nalungkot lang po ako dito sa dalawang lalo yung tatlo, no? Sana nagsabi na lang sila ng totoo, baka habang kasi alam niyo po ako naniwala kong tao, minsan siguro dahil sa bugso ng damdamin, pero iniiwasan ko talaga, ayoko rin, dahil naging bahagi rin siya ng pamilya ng ng PPMO at ng Pasig local government, no? Mapagtawanan sila, diba? Masakit din naman sa kanila, walan ka na nga ng hanap buhay, mapapagtawanan ko pa. So, paulit-ulit ko itong sinasabi. Hindi po namin ito ginawa para, yung pagsagot ko, hindi po para sila kuntsain pa at Yes. Sinasabi ko po ito, para bilang sagot lang naman din dun sa hiling nila na ibalik sila dahil sa panahon ng pandemic. Pero wala pong kinalaman sa pandemya itong naging desisyon namin. Kaya po. Pero kung sakasakali po, ako, utusan lang po ako na na ibalik sila, sabihin ng HR, sige, pagbigyan silang lahat. Pagbibigyan ko naman po sila. Na, wag lang yung may adik. Parang hindi na po, yun naman, sabi ko sa kanila, medyo doon po ako mag-iikpit talaga. Yes. Pag nag-positive ka, kahit sa unang pagkakataon, unang test, baka hindi ko na po talaga tatanggapin. Kung sabi ko naman kayo, napakabait kasi ng mayor natin. No? Tama naman siya, kailangan may second chance lahat. Ako naman, pagbibigyan ko siya, sabi ko, pagbibigyan pa rin natin ha. Pero, magpa-rehab kayo. Pag nagpa-rehab kayo, after 6 months, bumalik kayo dito. And tutulungan ko pati pamilya nyo. Ako mismo mag-closely monitor sa mga nyo kung gumagamit pa. So, dagdag lang natin, nag-rapid test na ba lahat ng TPMO? Yes po. May nag-positive? Meron yung number, hindi ko sila. May nag-positive pero nag-quarantine po sila. Okay. And unti-unti po nag-positive sa rapid test o talaga umabot sa swabbing at nag-positive sa opo, COVID? yung may ilan po. Sa COVID talaga? Yes. Pero okay na sila lahat yan? Nakaka-recover na naman. Marami na rin po. Maganda yung facility talaga ng Pasig na. Ito nyo, ilan na yung kahapon lang, 6 na yung graduate sa Rizal. Ay, meron pala akong baka hindi nyo rin lagi natin bago kayo manawagan. Hindi, meron akong baka gustong i-report din sa inyo. Okay. Hindi napapansin kasi traffic. Yes. Ng TPM, lagi traffic lang ang napapansin. Pero yung parking management, hindi masyadong di ba? Gusto po namin, yung parking po, inaayos na po natin. Kung makikita nyo na lang po, kahit dumaan po kayo dito sa may harapan ng tanghalan, malinis na po yung yan. Tapos, pati po, ang iniunti-unti na po natin yung sa may palengke po, yung mega market, yung mega parking po, sa may palengke, inaayos na rin po natin yan. Yung mga matagal pong mga sasakyan na hindi po inaalis dyan, alis na. Napaalis na po natin. Meron po dyan, taon na nandoon, napaalis na po natin. So, magagamit na po ng mga tao. Unti-unti, inaayos po natin lahat ng mga parking spaces na na-under sa Pasig.
na gusto ko po ma-maximize at magamit po talaga ng mga tao.